Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti naman silang nagkaroon ng pag-asa na masipat nila si Ingkong na walang habas na nakikipaglaban sa mga nilalang na yon. Kahit pinagtutulungan na ito ng hindi mabilang na mga gabunan, hindi pa rin nagpapakita ng panghihina ang matanda. Dahil sa ginawa nito, agad naman yung pinuntahan ni Orlan para tulungan. Sumama na rin doon sila Baldo nang sa gayoy lumakas ang kanilang puwersa kahit papaano. Sa loob ng halos 20 minutong pakikipagbuno nila, unti-unti naman nilang napapansin ang tila bang pag-atras ng kanilang mga kalaban. Ang mga gabunan namang naglalakas loob na humaharap kay Ingkong, kung hindi nalulusaw, bigla na lamang yung nanghihina. Sa oras kasi na niyayakap yon ng isa sa mga diwatang gabay ng matanda, kusang umaalis sa mga katawan nito ang kanilang mga wisyo. Hindi lang yon. Sa oras na maubos ito, lahat ng abilidad na kanilang tinatangan habang buhay nang mawawala sa kanila. Ang kakayahang yon ni Ingkong, ang isa sa pinakakinakatakutan ng kalaban nila, pero dahil sa digmaang yon, hindi na ito gaanong napagtuunan ng pansin. Gayunpaman, sa kabila ng dami ng mga gabunang namamatay sa harapan nito, nanatili pa ring matatag ang kanilang mga kalaban. Habang pilit namang umuusad ang kanilang grupo, patuloy namang sumusunod sa kanila ang mga dibinong may kakayahan pang lumaban. Bagaman marami na yung natamong pinsala, hindi pa rin yun sapat para panghinaan ang mga ito. Kahit alam din nilang nasusukol na sila ng kanilang mga kalaban, bawat isa sa kanila punong-puno pa rin ng pag-asa. Makalipas pa ang ilang minutong pag-usad, halos mayat maya naman ang pagtigil nila Orlan dahil sa dami ng mga aswang na pilit dinadagit ang kanilang mga armas. Dahil sa pangyayaring yon, walang patid naman itong kinakaharap nung mga dibinong gumagamit ng mahika. Ayon sa kanya na, habang pinagmamasdan niya ang mga ito, kitang-kita niya kung papaano pagtulungan ng mga aswang ang isang dibinong naroon sa kanilang likod. Kung hindi lang dahil sa mga kasama nilang may daladalang tabak, paniguradong malilipol ang mga ito bago pa man sila makarating sa gitnang parte ng patag. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng mga mangangabayo ang paglakas ng puwersa ng kanilang pangkat, nagdesisyon na yung ilabas ang iilan sa mga nilalang na kanilang tinatago sa kakahuyan. At yun ay walang iba kundi ang pangkat ng mga higante na merong isang mata. May dalang malaking bayong ang mga ito sa likod nila na siya namang nagsisilbing dapuan at taguan ng mga aswang na walang patid na lumilipad sa himpapawid. Ang dalawang kamay naman ng mga nilalang na yon, merong tangan-tangang malalaking tipak ng kahoy na animoy nagsisilbi namang pangunahing sandata ng mga ito. Ang paa naman ng mga nilalang na yon, may nakataling mga kadena na halos gabewang ang laki sa kanya. Base sa kanyang mga nakita, isang tama lang ng kadenang yon sa kahit na sino sa kanila, paniguradong mamamatay ang mga ito o hindi naman kaya'y magtatamo ng matinding pinsala. Dahil dito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na maghanda. Itinuro niya rin ng mga higanteng papalapit sa kanila nang sa gayoy ito na muna ang mapagtuunan nila ng atensyon. Matapos naman itong mailahad ni Orlan, dali-dali namang nagbigay ng utos si Ingkong para sa mga tauhan niyang dalubhasa pagdating sa malapitang pakikipagdigma.
Nang maibaba na nito ang utos, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng mga dibino na biglang naglabas ng mga ginintoang buhok ng tikbalang. Paglapat naman nila ng mga ito sa lupa, mula roon umahon ang mga kabayong gawa sa purong bato at buhangin. Nagliliwanag din ang mga mata nito at sa gilid nitong parte may nasipat silang iba't ibang uri ng sandata na gawa sa bato. Ayon kay Ingkong, hindi nauubos ang mga sandatang yon kung kaya't hindi sila nanghihinayang na gamitin ito sa abot ng kanilang mga lakas. Dagdag pa nito na isa din yon sa mga itinatago nilang abilidad na kadalasan lamang nilang inilalabas kapag alam nilang malakas ang kanilang mga kalaban. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mamangha. Gawa ng sa loob ng ilang buwan niyang pagsasanay, wala siyang kaide-ideya na meron palang ganung abilidad ang mga dibinong nakasama niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, pagsilay naman niyang malapit na ang mga kasama nila sa kinaroroonan ng mga higante, nagmadali naman silang umusad para mabigyan ng tulong ang mga ito. Habang tinatahak naman nila ang daan, hindi naman niya maiwasang makasilay ng mga dibino na bumabagsak sa mga sinasakyan nitong kabayo dahil sa mga sibat na ibinabato ng mga kalaban nila. Base sa kanyang mga nakita, sa oras na kumakalas ang mga ito sa mga kabayong kanilang tinawag, kusa rin yung bumabalik sa lupa. Ibig sabihin, ang mga nilalang na yan ay nakatalaga lamang sa mga dibinong tumatawag dito. Matapos naman yung masilayan ni Orlan, halos hindi naman niya maiwasang makaramdam ng lungkot buhat sa mga bagay na kanyang nasisilayan. Hindi naglaon nang makausad na sila papalapit sa kinaroroonan ng mga mangangabayo, mas lalo silang pinalibutan ng napakaraming aswang. Kaliwat kanan din ang mga nangyayaring labanan sa lugar na mas lalo namang nagpapatindi ng mga pangyayari. Akala niya mahihirapan silang talunin ng mga ito. Pero pagpasapi ni Ingkong sa katawan nito ng diwata ng Bakunawa, lahat ng mga nilalang sa paligid bigla na lamang kumaripas ng takbo. Yung tatlong mga ngabayong nagpupumilit lumipol sa kanila, napilitan na ring pumasok sa mga lagusan na pawang ginawa ng mga ito. Maya-maya pa, sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong lugar, agad namang tumambad sa kanila ang mga aswang na dahan-dahan ng nilalamon ng lupa. Sa panig naman nila, 5 dibino ang nasawi. Yung 10 sa mga ito malubha namang nagtamo ng pinsala sa katawan, ngunit mabilis naman yung natulungan ng kanilang mga kasama. Lumipas pa ang gabing yon. Ramdam nila ang matinding pagkatalo ng kanilang grupo. Si Ingkong noon, halos hindi na rin mapakali ukol sa mga bagay na maaari nitong gawin para maligtas ang kanilang lahi. Sa pagdating naman ng puntong hindi na yon makapagtimpi, agad naman itong tinawag ang 4 na matatandang dibino kasama si Orlan at si Baldo. Pagtipo naman nila sa loob ng pamamahay nito, unang bumungad naman sa kanila ang mukha ni Ingkong na animoy napakaraming problema. Siguro naman meron na kayong ideya kung bakit ko kayo pinatawag. Marami sa atin ang nag-aalala na. Yung iba gusto nang umalis para makasama ng matagal ang kanilang mga mahal sa buhay. Nauunawaan ko ang kanilang panig. Kaya ngayong araw na ito, nakapagpasya na ako. Hindi na tayo maaari pang magtagal dito sa baryo. Nais kong magkanya-kanya na tayo. Kayong 4,
Kayo ang itatalaga kong mamumuno sa mga pamilyang saklaw ng inyong kapamahalaan. Umalis kayo sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Humanap kayo ng bagong baryo na pwede niyong mapagtirhan ng mapayapa. Ang gusto ko lang mangyari na sa paglayo ninyo, huwag niyo sanang kakalimutan ang mga karanasan natin sa lugar na ito. Saan mang lupalop kayo mapadpad, mananatili at mananatili ko kayong mga kapatid. Pagtatapat ni Ingkong sa 4 na dibinong kabilang sa mga pinagkakatiwalaan niya. Pero Ingkong, alam mo namang matagal na tayong magkakasama. Saan ka naman pupunta? Bakit kailangan mong gawin ito? Kung iisipin, pwede ka namang sumama sa amin, hindi ba? Sagot naman ng isa sa mga matatandang yon matapos nitong marinig ang mga bagay na kanyang sinabi. Nang marinig naman ni Ingkong ang hinaing nito, agad naman niyang ipinagtapat kung kanino siya sasama. Pagsilay naman ito kay Orlan at kay Baldo, mahinahon naman yung sumagot sa dibinong yunang. Mas kailangan ng dalawang ito ang aking gabay at payo. Huwag niyo na akong alalahanin. Hindi ba't gusto niyo rin namang kayo-kayo na ang mamuno? Pagkakataon niyo na ito, kaya mas mabuti pang maghanda na kayo. Abisuhan niyo silang lahat na yon ang utos kong ito sa inyo. Walang pwedeng tumutol o sumalungat. Kasabay ng paglahad nito ng matanda, ay ang biglaan naman itong pagtayo, hudyat na tapos na ang kanilang pulong. Dahil sa pangyayaring yon, wala namang nagawa ang 4 na pinuno, kundi ang sumunod sa nais nitong mangyari. Kinabukasan noong araw na yon, umusad ang lahat ng mga natitirang dibino. Sugatan man o hindi makagalaw, pinagtulungang dalihin ng mga ito. Pagtungtong naman ng 5:00 ng hapon, tanging silang 3 na lamang ang naiwan sa lugar na yon. Sa kanilang pagmamasid, nanatili pa ring malabo sa kanila ang mga bagay-bagay na kanilang gagawin. Bagaman hindi sila nagsasalita, aminado silang wala silang kaide-ideya ukol sa mga hakbang na gagawin nila. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa paligid, muling itinaas naman ng matanda ang bakod at sabulag ng baryo. Naglagay din yun ng mga bagat sa lugar bago yun nagpasyang bumalik na sa bahay nito. Nang mapansin naman ni Orlan ang ginawa ng matanda, dali-dali naman niya yung sinundan habang tinatanong yunang, "Ingkong, ano na hong gagawin natin? Mananatili ba tayo rito o maghahanap tayo ng ibang lugar?" Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Ibigay natin ang panalong ito sa ating mga kalaban. Hayaan niyong isipin nila na tayo'y mga duwag. Sa ngayon ang importante, malagay na muna tayo sa tahimik, kagaya ng ating mga kapatid. Hindi ba, iho, maayos pa naman ang buhay ninyo sa Dolores? Pwede pa tayong manirahan doon kahit pansamantala lang? Doon na muna tayo. Ay, nangulila ako bigla sa isang matahimik na pamumuhay. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa sila Orlan, kundi ang sumang-ayon. Kung siya lang, ayaw na niyang bumalik sa lugar na yon, pero wala naman siyang magagawa
dahil pabor yung hinihingi sa kanya ng matanda. Matapos naman nilang mag-usap, agad naman nilang iniligpit ang kanilang mga gamit, sabay tagos sa punsong nakatirik, di kalayuan sa kakahuyan. Mula roon pinagmasdan nila kung papaano wasakin ng mga aswang yung baryong matagal na nilang tinirhan. Sa pagpapatuloy naman ng pagsalakay ng mga ito, lahat ng puno sa lugar na yon unti-unti nang nabuwal at naglaho. Di pa nakontentong mga ngabayo, sinunog pa nila ang ilang parte ng baryo, kung saan malawak na parte naman ng kakahuyan ang naapektuhan nito. Ilang oras pa ang dumaan, wala na nga silang nagawa kundi ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa kasagsagan naman ng kanilang paglalakad, nagdesisyon na itong si Orlan na talikuran na ang paghihiganting kanyang inaasam. Sa kanilang pakikipaglaban kasi, doon niya naunawaang may mga bagay sa mundong ito na sadyang mahirap makamtan. Naniniwala rin siyang kung ipagpapatuloy niya pa ang pangakong yon, sa huli, siya lang din naman ang magsisisi. Ayon pa kay Orlana, isa rin sa mga natutunan niya ay ang pagpapahalaga ng mga taong nasa paligid niya. Iwasan niyang mabuhay sa galit ng nakaraan, nang sa gayoy maging maganda ang pag-usad ng buhay sa pangkasalukuyan. Ayon pa sa kanya na ang puot at paghihigante ay isang lason sa utak ng tao na pilit na sumisira rito. Dahil sa mga ganoong bagay, nakakalimutan na niya ang kagandahan ng mundo at ng buhay. Sa paglipas pa ng mga araw, naging maayos naman ang kanilang lakad. Kung saan-saan na sila napadpad noon pero himalang wala silang nakakaharap. Ayon kasi kay Ingkong, bago pa man sila mapagdiskitahan ng mga nilalang sa mga lugar na kanilang napupuntahan, sinisindak niya na yon ang kanyang presensya. Kaya niya yun ginagawa ay upang mabigyan ng pagkakataon ng dalawa na makapaghilom sa mga sugat na kanilang natanggap. Nang marinig naman nila Orlan ang sinabi nito, labis naman nila yung ipinagpasalamat. Aminado kasi sila noon na hinahanap-hanap nila ang pakiramdam noong mga panahong ordinaryong tao pa lamang sila. Sa pagdating naman nila sa lugar ng Dolores, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa luma nilang bahay. Pagdating nila sa baryong kinagisnan niya, nadatna naman niya ang luma nilang tahanan na halos unti-unti nang nilalamon ng mga baging. Inaasahan naman niya ang kaganapang yon, lalo pat bago niya yun nilisan, may inutusan siyang engkantong magbabantay dito. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpasok naman nila sa loob, tumambad sa kanila ang napakalinis nilang sala. Wala ka raong makikitang kahit isang alikabok na parabang araw-araw meron ditong naglilinis. Hindi lang yon, nasa maayos din na estado ang kanilang mga muebles na parabang hindi man lang yun naapakan ng kahit isang anay. Dahil sa kanilang nadatnan, hindi naman maiwasan ni Ingkong na matuwa sa kanyang ginawa bago siya umalis sa lugar na yon. Pakiramdam nito, inaasahan na ni Orlan na babalik yon sa kanilang tahanan na merong daladalang bisita. Kinahapunan naman noong mismong araw, kampante naman silang naghanda ng kanilang makakain. Tumambay din sila sa labas ng bahay na parabang wala man lang silang naranasang digmaan noong mga nagdaang araw.
Habang nakaupo sila sa lilim ng isang puno, hindi naman niya maiwasang mabanggit ang buhay niya noong nakaraan. Para kay Ingkong, normal namang maibahagi niya ito, lalo pat nasa bahay sila kung saan doon nagsimula ang kanyang mga alaala. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nailahad din niya sa kanyang kaibigan kung gaano kahirap noon ang kanyang buhay. Bukod kasi sa trabaho niyang tagasalok ng tuba, araw-araw din siyang tumutulong sa kanyang yumaong ina sa pagtatanim ng mga gulay. Kinakailangan niyang gawin ito, lalo pat bukod sa makakalimutin na ito, minsan hindi rin gaanong maayos ang ginagawa nitong trabaho. Kahit papaano nauunawaan naman niya ang nanay niyang yon sa kadahilanang matanda na ito. Habang inilalahad naman niya ang tungkol sa mga bagay na yan, bahagya naman siyang napatahimik nang masipat niya yung lalaking dumaraan sa kanyang pamamahay. Kung hindi siya nagkakamali, ang taong yon ang dating amo niya sa tubaan. Ang ipinagtataka lang noon ni Orlan, bakit butas-butas ang damit na suot nito? Naglalakad din yun ng walang sandalyas at higit sa lahat napakadungis ng itsura nito. Hindi niya mawari kung ano nangyari sa taong yon, pero malakas ang kanyang kutob na maaaring naghihirap yon sa buhay. Dahil sa kanyang nasilayan, agad naman niya yung nilapitan para kausapin. Manoy Ardi, akala ko ba sa sentro kayo nakatira? Anong ginagawa niyo rito? Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatigil sa paglalakad, sabay baling ng paningin nito sa kinaroroonan niya. Pagtitigan naman nilang dalawa, gulat naman ang lalaking yon na parabang hindi yun makapaniwala sa kanyang nakita. Dala naman ang pagtataka nito, nagpumilit pa yung lumapit sa kanya habang sumasagot ng, Orlan? Ikaw ba yan? Kumusta na? Bakit ngayon ka lang rito nagpakita? Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, minabuti naman niyang papasukin na muna sa kanyang pamamahay ang lalaking yon. Sa loob ng halos ilang minuto nilang pag-uusap, napag-alaman naman niyang nalugi ang tubuhan nito. Nawala rin ang lupang yun sa kanila dahil sa panloloko ng kapatid nito sa kanya. Pagtatapat pa ng lalaki na sa mga oras na yon, naninirahan sila malapit sa sapa kung saan ang naging hanap buhay naman nila ay pangunguha ng mga maliliit na alimango at kuhol. Minsan ibinibenta nila ito, pero kadalasan yon ang pampuno nila sa mga kumakalam nilang sikmura. Dagdag pa nito na, kahit na gano'n ang nangyari, iniiwasan pa rin niyang makapagsalita ng masama laban sa kanyang kapatid. Hayaan mo na, Noy. Ganito talaga ang buhay. Basta kung masaya siya na naghihirap kami, susuportahan ko siya. Kahit anong mangyari, gagampanan ko ang pagiging nakatatanda kong kapatid para sa kanya. Mangiyak-ngiyak na wika ni Manoy Ardi pagkalahad nito ng kanyang saloobin. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, agad naman niyang dinukot ang natitirang salapi na kanyang naitabi. Kahit alam naman niyang yun na lamang ang pera niya, walang pagdadalawang isip niya yung ibinigay sa lalaki, gawa ng alam niyang mas nangangailangan ito kumpara sa kanya. Pagsilay naman ni Manoy Ardi sa salaping kanyang iniabot, nagpumilit naman yung tumanggi, pero kalaunay nagdesisyon na yung tanggapin ang bagay na yon.
Inalis ng kakilala niya ang hiya nito pansamantala, alang-alang sa mga anak nitong naghihintay sa mga pagkaing maiuuwi niya. Matapos naman nilang mag-usap, dali-dali namang nagpaalam itong si Manoy Ardi. Paglabas naman ito ng kanyang bahay, agad naman itong tinahak ang daan patungo sa baryo. Pagtungtong naman noon ng 6:00 ng hapon, nasipat naman nila ito na meron ng mga bitbit na supot habang nagmamadali yung umuwi. Siyempre, iniwasan na nilang pansinin ito para naman kahit papaano, di na yon magtagal. Ilang oras pa ang lumipas, matapos naman nilang maghapunan, masaya naman silang nagpuyat sa labas ng kanyang bahay. Para may isakatuparan nito, gumawa sila ng isang malaking siga sa gitna ng bakuran, kung saan yun naman ang nagsisilbi nilang ihawan ng mga kamote at saging na kanilang dala. Habang nag-uusap sila, inilahad naman ni Ingkong ang mga bagay na nais nitong mangyari. Ayon sa matanda na, kaya ito nagdesisyong magretiro ay dahil sa noon pa man, sawang-sawa na siya sa ganoong buhay. Masasabi nga makapangyarihan siya, pero ang kapalit naman ito pagiging ama sa nakararami. Para sa matanda, ayaw niya ng maraming ginagawa, lalo pat nararamdaman na niyang nalalapit na ang kanyang wakas. Mas pipiliin na lamang niyang lumayo sa gulo at magkaroon ng mapayapang buhay kasama ang mga taong nagbigay sa kanya ng pag-asang mabuhay. Dagdag pa nito na, sa puntong yon, tanging sila Orlan na lamang ang kinikilala nitong kadugo. Orlan at Baldo, baka magkamali kayo ng unawa. Ako lang ang gustong magretiro. Kayong dalawa, pwede pa naman kayong maging albularyo rito. Kung gusto niyong tumulong, tumulong kayo. Wala yung problema para sa akin. Basta ako nandito lang, nakahandang magbigay ng suporta kung yon ay kinakailangan. Wika ni Ingkong sa kanila. Nang marinig naman yon nila Orlan, mas lalo naman silang nagkaroon ng pagmamalabis na tumulong sa kanyang mga kababaryo. Anya, hindi niya gagawin ng bagay na yon para magmayabang o magmalakas sa mga albularyong naninirahan sa lugar. Basta ang nais niyang mangyari, tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga taong walang kapasidad na ipagamot ang kanilang mga karamdaman. Sa paglipas pa ng mga araw, itinuon nila ang kanilang mga wisyo sa paggagapas at pagtatanim ng mga gulay. Nag-aalala man para sa mangyayari sa lugar na kanilang iniwan, wala naman silang magagawa kundi harapin ang kasalukuyan nilang kalagayan. Hindi na rin nila pinansin ang sasabihin ng iba, lalo pat napag-isip-isip din nila na bali walang isakripisyo ang kanilang mga buhay sa mga taong wala namang ginagawang tama sa kanilang kapwa. Habang nagtatrabaho naman noon silang tatlo, nagdesisyon itong si Orlan na bumalik sa tubaan. Bukod kasi sa alam na niya ang pasikot-sikot dito, naniniwala rin siyang yon ang pinakaangkop sa kanyang trabaho. Inaasahan niya ring hindi siya mahihirapang pumasok, lalo pat kakilala na siya nung nagmamay-ari dito. Dahil sa kanyang naging pasya, wala namang nagawa ang mga kasama niya, kundi suportahan siya. Yun nga lang, hindi siya sinamahan ng mga ito sa tubuhan dahil meron din yung pinuntahan na gapasan ng palay. Ngunit, sa kabila nito, nagpatuloy pa ring pumunta si Orlan sa tubaan. Di naman siya gaanong nababahala
Lalo pat bukod sa malapit yun sa baryo, ligtas din ang daan patungo rito. Sa pagbagtas naman niya ng daan, unti-unti namang bumabalik sa kanyang alaala yung mga panahong wala pa siyang ibang iniintindi maliban sa kanyang ina. Para kay Orlan, napakasaya ng mga araw niyang yon, lalo pat pakiramdam niya napaka-inosente niya pa noon. Subalit magmula noong nahanay siya sa larangan ng lihim na karunungan, marami na siyang nasaksihang mga pangyayari na halos hindi katanggap-tanggap. Isipin ninyo, nakita ni Orlan kung papaano mamatay ang kanyang mga magulang. Naging saksi din siya kung papaano mag-alay ang mga dibino na nakikipaglaban sa tabi nila. Labis din ang kanyang pagsisisi sa mga bilanggo sa palasyo ng 9 na anghel na basta-basta na lamang nilang iniwan. At higit sa lahat, natatakot na siya noon para sa kanyang sarili dahil ang pagpatay parang normal na lamang para sa kanya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga niya ang dating bahay ni Manoy Ardi. Bale, inaasahan na niyang doon nakatira ang kapatid nito. Gawa ng sa unahang bahagi ng bahay na yon, doon na sila nagsasalok ng tuba. Hindi pa man siya gaanong nakakalapit, nasipat na niya ang 2 anak ng kapatid nito na kasalukuyang naglalaro sa bakuran. Noong una, inakala niyang pangkaraniwan lang ang mga nakikita niya. Pero pagdating naman niya sa harapang bahagi ng bahay, laking gulat na lamang niya nang biglang bumukas ang mata ng trespikong suot-suot niya. Sa isang iglap, binalot naman siya ng matinding presensyang nagmumula rito. Kalakip ang mga kakaibang pangitain na nagmistulang nagtatago sa anino ng bahay na yon. Alam ni Orlan na hindi siya namamalikmata, kaya na may agad naman niyang itinaas ang bakod at puder sa katawan niya. Matapos naman niya itong gawin, kampante naman siyang kumatok sa pinto nito na parabang walang nangyari. Tao po! Magandang araw! Si Pahel po ba nandirito? Pakisabi si Orlan ito, yung dating trabahador ng kapatid niya. Bungad na wika ni Orlan habang kumakatok sa pinto. Matapos naman niyang makapagwika, matyaga naman siyang naghintay hanggang sa dumating ang puntong unti-unti na niyang narinig ang pagbukas ng pinto. Makalipas pa ang ilang minuto, bumungad naman sa kanya ang kapatid ni Manoy Ardi na iritable namang nakatingin sa kanya. Nakasimangot din ang mukha nito na parabang wala yung gana na makipag-usap sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, pinilit naman niyang mag-akto ng normal kahit sukang-suka na siya. Ayon kay Orlan, na kung nagkataong hindi siya nakapagtimpi noong mga oras na yon, dinarag niya na yon papalabas, sabay unday ng saksak sa katawan nito. Yung mga ganong pag-uugali kasi ng tao, ang isa sa kanyang mga kinasusuklaman. Gayunpaman, pinili pa rin niyang maging kalmado nang sa gayoy magawa niyang malaman ang kasalukuyang nangyayari sa lugar na yon. Ang nakita kasi ng kanyang trespiko, isang malinaw na senyales na merong nangyayari doong hindi pangkaraniwan. Okay. Opinyon ko rito sa 20. Nalungkot ako. Sobra ako nalungkot. Kasi akala ko ipaglalaban nila Ingkong yung baryo ng mga dibino hanggang dulo eh. Pero itong episode na to sobrang daming realization ng ating bidang si Orlan. Alam nyo siguro kung mga episode 6, episode 7, na-realize niya na lahat to. Tapos na yung kwento. Wala nang gaanong mamamatay, wala nang gaanong magsasakripisyo. Pero syempre,
Hindi naman tayo yung nasa sapatos ni Orlan, kaya hindi natin alam kung ano talaga yung tinitibok ng puso niya. Pero nagustuhan ko rito, nagkakaroon na siya ng character development. Pero mahaba pa to parang 5 episodes pa ata to. So, tingnan natin kung ano pa yung ibang mangyayari. Sunod kagad natin yung 21. Bukas yun, para hindi na kayo mabitin. Yun lang. Salamat.